Kung ang batas ay isang buhay na tao na harap-harapang binabastos ng mga tao na dapat ay nagtatanggol sa kanya, ano kayang sasabihin niya sa mga Pilipino? Kung ang batas ay isang buhay na nilalang, marahil ay hindi siya nakasuot ng marangyang barong o nakaupo sa mataas na silya. Marahil siya ay pagod, may mga pasa at punong-puno ng galos. Narito ang kanyang magiging pahayag, isang monologo mula sa puso ng katarungang tila unti-unting pinapatay, ang hinaing ng batas. Mga Pilipino, kilala niyo ba ako? Ako ang dapat na naging kalasag niyo noong kayo ay inapi. Ako ang dapat na naging boses niyo noong kayo ay pinatahimik. Ginawa ako ng inyong mga ninuno, hinubog mula sa mga pangarap na magkaroon ng isang lipunang patas, kung saan ang anak ng magsasaka at ang anak ng bilyonaryo ay nakatuntong sa iisang lupa. Pero tingnan niyo ako ngayon, pinagmumukha akong tanga ng mismong mga taong sumumpa na itataguyod ako. Sa harap niyo, binabasa nila ang aking mga pahina na tila banal na kasulatan, pero sa likod ng mga saradong pinto, pinupunit nila ang aking mga pahina para gawing pambalot ng kanilang mga interes. Binabastos nila ako dahil alam nilang wala akong kamao. Ako ay tinta at papel lamang kung hindi niyo ako bibigyan ng lakas. Ginamit nila ako bilang frame para magmukhang legal ang kanilang mga ilegal na gawain. Pinapiringan nila ang aking mga mata, hindi para maging patas, kundi para hindi ko makita ang kanilang mga pagnanakaw. Sa inyong mga Pilipino, ito lang ang hiling ko. Huwag niyo akong kaawaan, ipaglaban niyo ako. Dahil sa bawat oras na hinahayaan niyo silang bastusin ako ng walang parusa, hindi lang ako ang namamatay. Namamatay din ang inyong kinabukasan. Kapag ako ay tuluyan ng naging basura, wala na kayong ibang matatakbuhan kapag kayo naman ang naging biktima. Huwag niyo akong gawing armas ng mga makapangyarihan. Gawin niyo akong tahanan ng mga nangangailangan. Pagod na akong maging dekorasyon sa kanilang mga opisina. Gusto ko nang muling maging buhay sa inyong mga lansangan,